teaching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ng hiwaga at himala sa Kanya magmumula. Tunay na siyang pinagmumula ng buhay, kaya't ang lahat ng may buhay na Kanyang anak na turingan, ang nais niya'y sila'y makadamang lubusan. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan ang pananampalataya ng tao ay nag-aalab, para ba yung pagtigib na tigib siya ng pag-ibig? Halimbawa ay walang pinagkaiba dun sa mga kabataan na kapag nagka-crush parang mga kinikilig, ano po? Kapag puspos ka ng espiritu, parang matinding-matindi ang panawagan sa iyo, parang alumpihit ka. Ngunit bakit kaya lumalamig? Parang mainit na kanin na pagkatapos pinahanginan lang lumamig na. Paano po ba yun nagaganap? Kay buti ng Ama, purihin siya. Kapag natutunan ninyo ang kaparaanan, ang dahilan kung bakit nagaganap yung sa unay kay alab, tigib na tigib ng pagmamahal, parang sinisilihan sa pananampalataya, subalit parang kaning lumamig. May kaning buhaghag, may kaning dikit-dikit pa rin kahit na malamig na, no? May kanin kapag lumamig, ay ganun pa rin siya. Merong kanin namang pag lumamig, matigas na. Sa bigas siya o nakukuha. Ganun din sa pananampalataya sa tao. Mayroong habang nagluluwat, kapag tinitigib niya ng pagtitiwala ang sarili niya sa Ama, lalong tumatatag siya, tumitibay. Subalit, kapag mahina na, kapag natangay na siya ng pagkatao, parang kaning lamig na malamig. Buhay ba ang Ama? Ngunit nawa, huwag matulad sa kaning lumamig, na mainit ng sandukin, sandali ay, nung mahipa ng hangin ay lumamig. Nawa, patuloy na maging maalab ang pananampalataya at kung susubukang gawin ng tao, kayo rin ang masisiyahan, wika nga ng Ama. Sapagkat kung gagamitin ang sentido komon, pagninilay o pagbubulay, hindi lalamig ang pananampalataya ng tao. Bakit? Susuriin ninyong ganap, nung maalab ang aking pananalig, ano ba ang nararamdaman ko? Ano ba ang ginagawa ko? Subalit ngayong lumalamig, parang hindi ko na kayang ipaliwanag. Bakit nga po ba? Sapagkat tiyaon na nga, maraming tukso sa lupang ito. Maraming tukso sa sanlibutan. At ang tao'y marupok, madaling matukso. Sa bagay natutukso, sa salapi natutukso, sa tao'y natutukso, sa lahat. Kapag kainuna ang pagkatao, lahat ng tukso'y matatanggap mo. Mananaig sa'yo, hindi ang Diyos na totoo. Kaya't ano ang dapat upang wag mapanaig ang tukso?
Ano ang nararapat gawin ng tao pang huwag madaig ng tukso? Patuloy na manalangin. Ang panalangin walang humpay, siyang nagbibigay pag-aalab ng pananalig. Sapagkat habang dumudulog ka, subukan ninyo. Sa unay tuturuan ka ng Espiritu, anak, ganito ang gawin mo, gayon ang gawin mo. Nang dahil maalab na maalab, para kang sinisilihan. Mainit na mainit ang pagtanggap mo, hambing sa bisita. Kapag ang bisita kaya mo lang ginusto dahil may dala siya, pag dumating sa iyong walang dala, wala ka nang mararamdaman. Hindi mo na siya bibigyan ng kahalagahan. Sapagkat ang gusto mo lang sa kanya ay dala. Yung dala-dala niya. Ngunit kapag bumisita sa iyo, tinanggap mo bukal sa puso mo, pinapasok mo ng tahanan mo, at maging sa puso mo'y naroon siya, nananabik kang sa tuwin ay dalawin kanya. Buhay ba, Ama? At nawa ay huwag mahambing sa isang bisita na kaya lamang tinanggap ninyo, ay may dala ang Panginoon ng buhay nyo. Ang Diyos ng buhay nyo. Sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat, na hindi nyo man makita sa tuwina ang inyong hinihiling o hinihingi sa Kanya, siya pa rin ang pag-asa. Wala nang dilit iba. Siya pa rin, mga minamahal ko. Kaya't kung dumating man yung araw na kayo'y binibigo niya, at di pagdakay binibigay ang hinihiling nyo, huwag kayong manlamig sa Kanya, sapagkat doon niya kayo nasusubukan. Doon niya nakikita ang tapat at totoong anak niya. At habang ikaw naman ay nagpapakatotoo sa Kanya, doon mo makikita kung anong hiwaga niya. Doon niya pakikita kung sino siya at ano siya sa buhay mo. Ano pa ang tukso? Yaong madali kang mag-init ang ulo. Kapag wala pa sa iyo ang pagtitimpi, kapag wala pa sa iyo ang paglilimi, madali ka pang maagaw. Madali pang magsiklab ang iyong pagkatao. Yaon na nga yung sinasabing hindi pa totoo ang pagbabago. Sapagkat kapag pakunwari pa ang pagbabago, madali ka pa. Madali ka pang makuha nung kinagagalit mo. Kaya naman gustong-gusto ni Satanas na gamitin yung mga taong gustong-gusto kang galitin. Ngunit subukan ninyo, subukan nyo lang. Mga minamahal ko, hamon ito sa inyo. Subukan nyo lang. Kung saan kayo mahina, kung saan kayo nagagalit pagdaka, tiisin nyo yun. Panaigin ninyo ang Ama. Paghariin nyo siya. Pangunahin nyo siya. Tingnan ninyo kung matalo kayo. Ano ang panlaban? Kapag tinutokso ka, lumayo ka. Ikaw ang lumayo, hindi ang tukso ang lalayo sa'yo. Sapagkat, kailanman ang tukso, hindi ka lalayuan. Lalapitan ka niyan, mabilis siyang lalapit sa iyo. Kaya't ikaw naman na marupok at madaling matukso, mabilis mo rin siyang tinatanggap. Mabilis mo siyang binibisita sa sarili mo. Huwag. Ang nais ng Ama, ako anak ang lagi mong tanggapin. Ako anak ang lagi mong bisitahin. Paano mo ako mabibisita, anak? Hindi mo ako nakikita? Subalit ako'y mabibisita mo saan man dako ako, sapagkat sa puso mo'y kung naroroon na ako, bukas na ang puso mo sa akin, wala nang ibang papasok pa, sapagkat ako nang mangunguna't maghahari upang pangunahan kita sa bawat tukso'y ilayo kita. Buhay ba, Ama? Subukan nyo. Ang isang bagay na nagaganap sa inyo'y gawin ninyong mabuti. Halimbawa, nangati kayo. Huwag ninyong ibilang itong tukso sa inyo, kundi ibilang nyong walang bali sa inyo. Kundi sa hindi nyo namamalayan, ang kating niya'y nawawala. Sapagkat hindi nyo siya ini-entertain, hindi nyo siya binibisita, hindi nyo siya tinatanggap. Ngunit habang tinatanggap mo, sulong, kamutin mo, kundi lalong tumitindi ang katin nito. Mga minamahal, walang pinagkaiba sa nangangati ang ulo. Pag bugnot na bugnot ka, lalo mong kinakamot. Gulong-gulo ng buhok mo'y kamot ka pa rin ng kamot. Subukan mong ialis sa isip mo na may kuto ka.
patikuto na ililisan sa'yo. Bakit? Sapagkat ang mga tukso ay madaling ibigay, ngunit ang pagpapakabanal mahirap tanggapin ng tao. Kaya naman, kung saan naroon ang tukso, naroon din ang Ama upang dapat ay unahin. Kaya lamang, nang dahil nga ang tao'y mahina at marupok, tunay na nanangigibabaw at nadadaig siya ng tuksong umaagaw sa kanya. Subukan ninyo mga mahal ko, at matitigib kayo ng kasiya at galak. Kayo rin mismo ang masasabi, kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Mga minamahal, paano nga ba rumurupok, humihina kapag nadarang ka sa tukso? Hambing sa kahoy, habang ito ay nasa apoy, lalong naglalagablab, kahit ito ay sariwa, subukan mong pag-alabin sa init iyan at di matuyo. Tingnan mo kung di masunog. Gayon din ang tao. Gaano man katindi ang kanyang pananalig sa Ama, kung lagi niyang tutunguhan ang tukso at hindi siya ang lalayo, kailan may di makapangingibabaw ang hinahanap niyang pagiging totoo sa Diyos na kinilala at tinanggap niya. Kaya't darating na ngayon ang mga kaguluhan. Ito na ngayon ang pang-agaw at mabilis na pandurog ng pananalig na pinabuo na ng Ama sa kanyang Espiritu. Ano yaon? Ang pagkalito ng isip, ang pagkagulo ng isip, ang pag-aalinlangan ng isip, kaya't papasok na sa damdamin ang hina ng loob. Mga mahal, subukan ninyo. Gawin niyong matapat ang pagtitiwala niyo sa Ama. Kailan may di na mananaig ang sinasabing tukso sa buhay niyo. Sapagkat kung saan ka mahina, doon ka pinatatatag. Gawin mong katatagan mo'y Ama, gawin mong pagtitibay mo'y siya, gawin mong tuwirang siya ang tanggapin sa buhay mo, at siyang mangunguna, magaganap sa buhay mo ang lubos na magbago. Tandaan ninyo mga minamahal ko, ang nasa Ama, kilala niya. Ang wala sa Kanya, kilala rin niya. Pakilala mo, sino man kayo, magpakilala kayo sa Kanya, yamang kilala niya na kayo, hindi kung sino kayo, kundi sa gawa nyo, upang ang pinakikilala niyong katapatang gawa ninyo, siya naman ang gumanti sa lahat ng mabuting gawa ninyo. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, pinagaling ka na. Ngayon, ang nakapag-iinit ng dugo mo, mga anak, nakikita ng kalaban, diyan ka mahina. Laging dadaluyan ang mga anak mong iyan. Laging gagamitin. Kaya, kung batid mong doon ka mahina at marupok, lumayo ka muna sa mga nakapagpapainit ng ulong anak mo, at kapag malamig na ang ulo mo'y lumapit ka na. Maunawaan mo na sila at matatanggap mo na. Subalit kapag sinabayan ang init mo at nakita mong kinainit ng ulo mo, para ka lamang sinilaban na apoy. Isang pugon na marupok na madaling magsiklab at lumaganap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sadyang kay buti ng Ama. Kung tatanggapin lahat ng tao, matututunan ang Kanya. Kaya't ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? Mga minamahal, kung minsan ang tao'y humahatol sa kapwa na ang ginagawa niya rin naman ang siyang hinahatol niya sa kapwa niya, maliwanag ang nakatala. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawa na ginagawa mo rin?
Kaya't kung tunay na ang tao sa isip at damdamin, kumilala sa Ama at tinanggap na siya, kailanman ang alam niyang ginagawa niya ay hindi niya bibigkasin sa bibig niyang ihahatol at ipaparatang sa kapwa niya, sapagkat alam niya kung ano yung ginawa niya, hahatulan din siya ng Ama. Higit na mas katakot-takot kung ang Ama ang humatol, kaysa ikaw na tao lamang at kapwa mo tao, sapagkat ang magagawa ng Ama ay higit na magagawa ng isang tunay na Ama. Kahit na napakamahal ng Ama dito sa lupa ang kanyang anak, subalit ang Amang pinakaama sa lahat, masigit ang kanyang magagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya ang nais ng Ama, ganito ang gawin ng tao. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang sabi nga niya, gawin mong may pagmamahal at katapatan sa iyong isip at damdamin ang anumang bagay na ginagawa mong kabutihan kanino man. Batid ko yaon at walang nalihim sa akin, akong lihim na gaganti sa bawat gawa mong kay buti. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag niyang sinasabi, kailangan may pananalig ka. Kailangan may pagtitiwala ka. At sa bawat pananalig at pagtitiwala mo, bigyan mo ng pagmamahal. Bigyan mo ng pag-asa upang ang bawat ginagawa mo may pagmamahal, pag-asa mong kinakamtan ang mula sa Ama na kahit na sino pa, hindi niya kayang gawin ang posibleng naging gawa ng Ama na imposible sa tao dito sa lupa. Mga minamahal, ituon nyo ang isip nyo sa bawat gawa ng Ama upang doon maituon nyo ang damdamin sa bawat kabutihan niya. Subalit kapag ginawa nyo'y mabuti, tinuon mo ang isip mo sa sanlibutan, mananaig ang laman, maiiwan ang kabanalan, matatakdidan ang katotohanan, magbabalik kang muli sa dilim. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang nais ng Ama, inakay ka na sa liwanag, dumiretso kang tuwiran at masusumpungan mo ang kanyang hangganan. Doon may naghihintay sa iyong gantimpalang mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang lahat ng nagkakasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat ng nagkakasala ng saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Mga minamahal, maraming kautusan noong panahon ni Moises. Subalit sa dinami-daming kautusan, batas nilang sinusunod, kunwari lang pagpapaimbabaw. Hindi totoo nilang nagagawa. Subalit napakagaling nilang magsalita sa kanilang kapwa na sila ay sumusunod sa kautusan ni Moises. At ito ang nakita ng Ama na hindi tamang pagsamba sa kanya. Kaya't ibinigay niya ang tapat at makatotohanan na magiging isang tunay na huwaran. Kaya't nang dumatal at nagbahagi ng tapat at totoong salita, ano ang ginawa ng mga tao sa lupa? Nagalit. Yan ang tao. Kung palagay niya ay tama siya at may nagsalitang tama at totoo, hindi na yung tatanggapin. Sapagkat sa palagay niya ay tama siya. Subalit tanggapin niyang may mali siya, makikitang katotohanan kung sinong tama at mabuting gawa dito sa lupa. Mga mahal, ang nais ng Ama ay kaisa-isa. Kaisa niyang lahat. Magkakaisang lahat. Kung walang layunin na hindi maganda, ang bawat isa, patutotohanan ang may suma sa kanila. Ang bawat may pagnanasang totoo at tapat sa kanya, hindi siya mahirapang tumupad at gumanap sapagkat puso niya'y bukal sa pagtanggap. At yan ang pawang katotohanan. Ang tumatanggap ng bukal at may pag-ibig sa pagtupad, magaan niyang tinutupad ang anumang kanyang ginagampanan.
sapagkat nagmumula sa puso, hindi sa nguso. Kaya't walang hirap sa katawan, walang hirap sa isip, walang hirap sa damdamin, lahat magaan niyang naisasadsad. Buhay bang Ama? At yaon ang nais ng Ama. Yaon ang kailangang maganap at matupad sa mga anak niya sa lupa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaniyahana. 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 Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kanina ang mensahe, 3 yugto, 3 bahagi. Pinasimulan kung paano gagamitin sa pangangailangan sa kalupaan bilang katawan. Isinunod ang pagpapasimula ng Ama sa pagpapatupad ng kanyang mga kautusan at pagbaba ng kanyang mga aral. Ito ang pangalawa. At pangatlo, pinatupad niya na ang kanyang salita. Binigyan niya na ng buhay, pinakita ng katapatan, nagpakita ng katotohanan, subalit gayon pa rin ang mga anak niya sa lupa. Hanggang sa ibinaba ang Espiritu Santo, natuwiran ng nanahan sa lupa, ibinigay ng lubusan. Ngayon kaya sa panahong ito, sino ang tunay na masasala? Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Alalaong baga, pagharian, kayong lubos. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga't maliwanag na muli sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang wika niya ito, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Buhay bang Ama? Maliwanag ang katotohanan, hindi sasampitin sa inyo ang lisya sa banal na aklat. Kaya't kung papaano sa inyo'y inuna at ngayoy pinatotohanan, kung may pagmamahal sa damdamin sa kalooban ng tao, walang di makatutupad ng ganang kalooban ng Ama, sapagkat bukal sa kalooban na may pagmamahal ang pagtupad at pagtalima. Kaya't ang sinumang bukal ang pagmamahal, Ama ang kaagapay, kaya't walang hirap, walang sakit sa pagtupad. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Walang pinagkaiba sa nanganak nga siya, pero napilitan lang niyang ilabas yung kanyang anak dahil hindi nalaglag, nilalaglag niya. At nang lumabas ang bata sa halip na matuwa ay, sinabi pang, ialis niyo nga yan sa harap ko. Anong kasalanan ng bata? May kasalanan ba ang sanggol? Doon pa lamang nagpapatotoo ng Ama, ang tunay na anak niya, marunong magmahal sa dugo't laman niya. Sa makatwid, kung papaano ang isang tao'y nabuhay nang nagmahal sa kanyang kapwa. Kalugod-lugod niya pinagmamasdan ng Ama. Kung anong kalugod-lugod sa kanya, hindi kaya ang mga kinalulugdan niya ay magawa niyang higit na karapat-dapat na ikasisiya nila, yamang siyang amang tunay ang nalulugod sa kanila. Mga minamahal, gawin niyo muna ang kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Gawin niyo muna ang kalugod-lugod sa pandinig niya. Gawin niyo munang maging karapat-dapat sa pananaw niya at makikita niyo, sa hirap man ng palagay ninyo, magaan ninyong nagagawa ng dahil ang Ama ang nagpapagaan sa hindi ninyo nakakaya. Yaon ang patotoo, ang kaya ng Ama, walang makakakayang sino mang anak niya. Kaya't ang hindi kaya ng mga anak niya,
ipagkakaloob niyang makayanan dahil sa pagtalim at pagtupad ng tapat alang-alang sa Kanya. Mga minamahal, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, hindi pagkain na nadudurog ng dila, nangangatat, nangunguya ng ngipin, nalalasap, nananamnam ng bibig, ang idinudulot kong pagkain sa inyo, mga minamahal ko. Subalit, ang may pangunaway maliliwanagang ganap at lubos na maunawaan ang nais kong ipatupad. Sa gayon sa damdamin niyang tatanggap, patuloy na ito'y magnanasang gawin sa buhay niya. Upang sa bawat pagnanasa niya na pagtalim at pagtupad na matupad niya, amang kakibat niya, kasama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, ma'am? Idalangin ninyong mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis kayo sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ilapalagay na kayo'y napakarunong. Yaon ang pawang katotohanan. Kaya't nang ibinaba ang anak sa lupa, hindi nagpalagay na lahat sa kanya'y magagawa nang dahil siya'y may kapangyarihan, nang dahil taglay niyang pagka-Diyos, kundi ipinalagay niyang pakikitahan bilang anak na nakipamayan sa sanlibutan upang makitungo sa mga anak ng Ama na bilang minamahal. Sa gayon, naibaba ang sarili, naipakita ang katapatan, nang dahil nagpakababa na ganap. Mga minamahal, walang hindi makatutupad sa kalooban ng Ama kapag ang sarili ibinaba at tuwirang siyang tinanggap at hindi ang kung anong kakayanan na taglay ng sinuman. Sapagkat ang nagpapalagay na kaya niya ang lahat, kung minsa'y mabibigo siya, sapagkat kapag dinilob ng Ama, walang kapahintulutan niya, katagumpay ay di kakamtan. Subalit kapag siyang nanguna at pinagharian siya, walang kabiguan sa gagawin niyang kabutihan, sapagkat siya ang may handog at alay bilang mga anak niyang suma sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran mo na Ama ang marapat sa kanila. Patuloy mong ipaunawa ang iyong mga salita. Dit manila nasisilayan ikaw na sa kanila'y nangungusap sa harapan, maramdaman nila sa kaibuturan ng kanilang kalooban ng iyong paghaharing tuwiran. Sa gayon, ang anumang salita mong sa kanila'y ibinaba, tuwirang mananamnam at matatanggap nilang ganap. Yamang isinambit mo ito at nararapat na sa kanila'y matutunan, ikaw ang nakababatid kung sino sa kanila ang sa oras na ito ay tumanggap na totoo. Ama ko, Ama ko, Ama ko, kahabagan mo ang mga anak mo. Patuloy mong batahin at pagbatahin sa kanilang kamalian. Patuloy mong akayin sa iyong liwanag at maging ganap. Sa gayon, hindi masasayang ang iyong kaloob, kundi patuloy na makikinabang ang sinumang anak na sa iyo'y lubos na tumanggap. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kahanga-hanga yung asawa mo, no? Nasaan ba? Nawala. Lumabas. Pupurihin ko pa naman siya. Lumabas siya. Sapagkat, bakit? Nadama mo ba'y pagbabago? Malaki, no? Yan. Yan ang pawang katotohanan. Kay buti ng Ama. Yan ang patutuo niya sa salita niya kanina. Walang hindi siya mapipihit ang isip. Kaya niyang pihitin ang isip ng tao. Kaya niyang pihitin ang damdamin ng tao. Kaya ang taong sumasa kanya, kapag nasa pagkatao, iniisip niya ganito. Ngunit kapag ang nagharit ng unay siya, maiiba desisyon niya. Buhay ba ang Ama? Subalit napakapalad ng taong hindi ang kanya ang pinananaig, kundi ang sa Ama. Sapagkat kapag ang Ama ang nanguna, walang ipagkakasisi. Hindi pagsisisihan ng sino mang gumanap sa kalooban at pag-aatas ng Ama. Subalit kapag sinunod niya ang sarili niya, maaring pagdusahan niya at pagsisihan sa bandang huli. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At yan ang nais ng Ama. Kaya ibinigay niya ang patutuo. Kaya ibinigay niya ang katotohanan. Kaya't ibinigay niya ang magbibigay ng katotohanan upang ang mga anak niyang nakaligaw ng landas, kapag naakay niya sa matuwid, sila'y maitama at maitumpak niyang ganap. Kaya sino ang tao na magugupo, mababagsak, at magsasabing, hindi ko na kaya, nababaliw na ako. Buhay ba ang Ama? Lahat ay para lamang hanging nagdaraan. Subukan ninyo, mga minamahal ko. Sampalin ninyo ang mukha nyo pag di nagtupad. Aba, huwag ako, mukha ninyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bakit? Bakit ako sasampalin nyo? Kung nakipagtotoo kayo, magaganap sa inyo yon. Ay di sampalin nyo sarili nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subukan ninyo. Kapag nagagalit ka, subukan mo lang. Ginagalit ka, galit na galit siya. Ika'y natatawa. Bakit? Paano? Panginoon, ilayo mo siya sa akin. Panginoon, ako'y pangunahan mo. Ayaw kong marinig ang sinasabi niya. Ayaw kong masdan ang mukhang demonyong ito. Ako'y tulungan mo na mawalay sa ganito. Aba anak, kay ganda ng dinulog mo. Pakikinggan kita. Panginoon, ako nawa'y tulungan mo. Sa ganitong uri ng tao, ilisya mo ako. At huwag mong lobing manaig ang aking pagkatao, kundi ang sa iyo. Tingnan ninyo, kundi sabihin ng Ama, hoy, malis ka dyan, malis ka dyan, malis ka dyan. Sabi nung nanggagalit sa'yo, ba't mo ako tinatag na demonyo? Ba't mo ako tinatag na demonyo? Hindi ka ako, ikaw ang demonyo, ang nasa iyo. Titigan mo ako, titigan mo ako, titigan mo ako. Ayoko. Tumitig ka. Ayoko. Hoy, demonyo, malis ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama, mga demonyo? Ay, Diyos ko. Demonyo, lumayas ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pag nagbago ka na, huwag ka nang patatangay. Sayang yung ilang buwan, yung ilang araw, yung ilang linggo, lalo na kung taon. Diyos ko, bigla mo lang sinuko. Sa hindi mo batid kung paano. Sayang, ay, kabait niya. Sinong nakinabang una? Sinong unang nakinabang pag ang tao ay nabalik sa Diyos? Sino?
sarili niya at mga mahal sa buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kayo, pagsumikapan ninyo mga minamahal, pagsumikapan ninyo, pagsikapan ninyo, na kayo ang maging daan para sa inyong pamilya. At pagkatapos na naging daan kayo at napatibay, napatatag kayo ng Ama, masasabi nyo, kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal, puso mo'y aliw na aliw, damang-dama sa kalooban, ang Amang sa'yo'y tapat, na sa'yo'y nanawagan, nakilala mong ganap, ika'y kanyang pinagbigyan. Kay sarap-sarap mabuhay, kung ika'y nasama, lagi mong nasa isipan, mga banal na aral niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kapag sinabi ng Ama, anak, bumangon ka na, manalangin ka na, manalangin ka na, masarap pong matulog eh. Ay, mamaya na lang po. Reklamo ka ng reklamo. Sino ba nagbibigay lakas sa'yo? Sino bang nagbibigay ng katatagan sa'yo? Sino bang magbibigay ng kalusugan sa'yo? Eh, kayo po. Eh, ba tayo mo akong pakinggan? Gumising ka. Oras na, anak ko. Pakinggan mo ang panawagan ko sa'yo. Huwag mong lilimutin ang aral kung totoo. Patuloy mong sa isipan, ikintal ng tuwiran, di mangingibabaw sa'yo ang ano pa man. Sa puso mo'y gawin mong ako'y silid, at huwag mong ako ay ilisan. Patuloy mong ipinit sa iyong damdamin, ang sa'kin ay pagmamahal. Yamang ako'y sa iyo ay nadama na, huwag mong lobing ako'y maparampa. Mahirap mo akong makilala kung lalayo ka, anak na nakamtan mo na. Ang sa akin ay marapat na pinadama ko, kaya't huwag mong lobing malayo ka. Araw-araw gustuhin mong kilalanin ako, nang makilala mong lubos ang gawa ko. Maging gabi man sa paghimlay mo, sa isip mo'y ako'y alalahanin mo. Bago'y pikit ang iyong mga mata, tawagin mo ako, pangungunahan ka. Yan ang pawang katotohanan kapag kayo'y nasa piling ng Ama. Isip nyo't damdamin ay hahawakan niya, titigibin kayo ng pangunawa niya. Galak sa puso nyo'y bubuhayin niya, at ni hindi kayo makakadama ng hirap at dusa sa buhay nyo. Ano man ang nyong pinagdaraan ng tao, halina, halina, halina kayo. Tigibin nyo ng galak ang puso nyo. Huwag panaigin ang kung ano-ano, nang huwag mamatay ang pagmamahal ko. Yan ang patuloy na habilin ng Ama sa inyo. Nalalahanin niyong lubos ito, kaya't kung kayo'y nalalapitan ng tukso, tawagin niyo siya, sasaklolon kayo. Iyon ang Ama na buhay sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sadyang maraming kailangan ng tao sa bawat araw. Lalo't higit kung marami kang pangarap. Marami kang gustong marating, gustong maabot, gustong makuha, gustong kamtin, gustong tunguhan. Subalit, sa dinami-dami na yan, hindi mo nakikita, nagpapahirap sa isip mo. Nagpapalito ng isipan mo. Nagpapagulo ng isip mo.
nagpapabigat ng dalahin mo, nagpapahirap sa loob mo. Bakit kaya? Subukan mo. Bakit kaya? Di mo subukan. Bakit kaya? Gawin mong subukan. Unahin mo muna. Pauna mo muna na baguhin ng Ama ang buong pagkatao mo. Doon masasabi mo, hindi ka man pala mangarap, hindi ka man pala humingi, hindi ka man pala maghirap-hirap ng pag-iisip. Dumarating sa'yo. Masurpresa ang Ama. Buhay na buhay siya. Lamang ang gusto ng tao pag nagtanim ngayon, bukas may bunga. Ano namang buto ang mayroong ganoon? Wala kahit na ano. Mag-alaga ka man ng manok na madali itong 4 to 5 days, sabi ng tao. Hindi pagdaka, 3 araw malaki na. Dadaan ka pa rin sa prosesong aalagaan mo at pag minalas-malas kay hindi pa lumaki, nabansot siya, lugi ka. Subalit tanggapin mo ang Ama. Kahit ang manok mong pinalalaki ay hindi lumaki, may ibang pamamaraan siya para palitan niya ang mga nawawala sa buhay mo. Kapag inuna mong gawin, kilalanin at tanggapin ay siya. Sapagkat iyong pagnilayan kung ang lupa na tinamnan ng mga palay. Hindi araw-araw na lumulusong ang tamad na magbubukid. Lingguhan lang kung minsan. Aba, ang hinasik niyang binhi. Nung makita niya, isang pagdalaw niya, sumisibol na ang bunga. Kahit tamad-tamad niya. Ikaw pa kayang masipag na anak ng Ama? Ang hindi niya bigyang magandang bunga? O tao, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Ang Ama ang nagpapasibol sa lahat ng bunga. Anumang uri ng bunga ng halaman, siya ang nagpapalagot, nagpaparami ng mga isda sa karagatan. Siya rin ang nagpapalago ng mga hayupan. Kapag di niya ginustong mabuhay ang anuman, papatayin niya yan. Marami siyang paraan. Bakit di niyo alalahanin na matay man ngayon ang kabuhayan mo? Kung siya'y kinilala at tinanggap mo, ibibigay niya sa iyo na walang baliw. Buhay bang Ama? Katotohanan, katotohanan, kaya't ang nasa Kanya, ang naiaawit niya, ang nasasabi niya, O Panginoon, wala man ako ngayon, ang wika mo'y bawat araw ay may bukas. Sikat ng araw ay aking tinatanaw. Kapag ito'y nagbubukang liwayway, paano nga nagaganap ang liwanag na laganap? Kaya't ako'y nananalig kung paano naganap ang liwanag ng araw. Ay aking nasilayan sa umagang ito, masisilayan ko rin ang pagbabago ng aking buhay na tanging sa iyo inyaalay at hinahandog ko. Pagkat tanging ikaw lamang, O Ama ko, ang nagbigay nitong aking buhay na taglay. Sa iyo ko hiniram, ikaw na rin naman ang lahat na magbibigay ng aking mga kailangan. Sa bawat araw na ako'y nabubuhay, ako nawa'y wag mong pabayaan. O Ama kong aking pinagtitiwalaan, ginaganap ang sa'yo'y pagnanasa, natuwirang inaalay. Itong sa'yo'y aking buhay, na sa'yo ay pahiram, gamitin mo ako. Ikaw at sa puso ko ang tigib na ligaya
payapang isip ko, na wag matigat-tigat mag-alala, tulad ng hangin na nasasamyo, na palalakas mo't napapahina. Gawin mo akong matatag, matibay na iyong anak, upang sa'king matupad ang sayo'y paglayon, na ako'y lubos maging ganap sa'yo. Patuloy mo sa'kin ay ipaunawa ang lahat na nagaganap sa'king buhay. Huwag mong lobing ako'y manghinawa, kundi ako'y patuloy mong sidlan ng lakas at ganap magtatibay ang lahat ng aking dinanas sa buhay na itong handog mo, sa buhay na nalasap ko. Maniwala akong mababagong totoo. Nang marinig ng ama ang panambitan mong tapat sa kanya, sa hindi mo namamalayan, siya'y nakikinig sa iyo. Kaya't kung papaano ang mga ginawa niya sa mga ninuno nyo, sa mga pagdalisay, nakasunod sila, nakasumpong ng liwanag, nakatupad sa marapa, pagdakay di nila namamalayan, tagumpay ay nakamtan. Mga minamahal, sadyang kay hirap kung iisipin mo. Ngunit huwag mong isipin. Sapagkat kung iisipin mo ang lahat ng iyong pangarap at hindi mo hinihintay ang kaywagan ng Ama, mahirapan ang isip mo. Subukan mong gawin. Subukan niyong gawin. Ang pangarap niyo ilagak sa Ama at kasabay niyon sa pananalig niyo'y may kaakibat na gawa kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? May idinatal po sa akin ng Espiritu. Isang pagkakataon, may nagpagamot. Sumasakit daw ang kanyang ngipin, ang gilagid, subalit nabunutan na. Ang sabi sa kanya, may tinamanay kang ugat, hintayin mo kayang na mabuhay muli at mawawala yung pagsakit niyan. Naganap yaon. Mayroon namang nagpagamot, nabunutan na. Mayroon kang natira. Kailangan kay mawala lahat yaon, sapagkat tumitimo pa rin yaon. At naganap sa akin yung buhay. Sa hindi pinabatid agad sa akin, binunutan na. Nang dahil nagmamadaling may suot yung false teeth. Kahit hindi pa sila tuyong-tuyo. Sige, dahil bungi, kumagat, tumama mismo. Napakasakit po hanggang doon. Mag-anniversary nun. Diyos ko, tama ko. Napakasakit. Purihin ang Ama. Kumagat ng ulak na may aksibal. Sabi ko, Ama, patulugin niyo po ako para mawala ito. Nananalig ako pagising ko'y wala siya. Naganap sa buhay ko. Ano ibig ko sabihin? Lumipas siya on. Ilang buwan na. Pagkatapos isang araw, Lunes baga yon? Lunes.
magpa-cleaning po. Sabi ni Doki, Apo, schedule na po natin. Sige ka ako Lunes. Ngayon, hindi ko alam, so surpresahin pala akong babaguhin yung ngipin ko. Susukatan niya na ako. Sige, kiniklining niya na ako. Ngunit napakabait po ng Panginoon. Sadyang napakabait. Kung nasukatan niya ako at hindi nakita yaon, maaring hindi na naman po magtama. Sasakit na naman. Eto po, nakapikit akong gano'n dahil nililinis ako. Doki, pakicheck mo nga ako yung gilagid ko. Kasi kako ay, bakit hindi nabubuong maghilom yun, parang may awang? Tingnan mo nga kako. Sabi niya, nakapikit po kasi ako noon. Ay Apo, parang may ngipin po sabi niya. Ay, hindi ba binunutan mo na yan? Ay opo, kasi po Apo, may pangyayari pong ganun na may naiiwan po sa loob, hindi po siya mabuti po sa taas, kasi pag sa baba, hindi po siya magbababa. Hindi siya suso. Kaya kailangan pong kalkaling maigi o kaya i-extrayin pa yon bago po makuha yon. O operahan. Napakabuti ka ako ng Ama. Sadyang ibinaba niya. Sapagkat, naku Apo, hindi nga kita pwede sukatan. Hindi nga kako. Sapagkat pag sinukatan mo at pag kinabit, matatama dyan sa sakit. Apo, tanggalin na po ka natin ngayon. Ready ka ba? Umikit po ako. Sabi ko, Ama, alam mo hindi ako handa. Ngunit ano baga ka akong hihahanda ko? Ikaw naman ang nagbibigay ng lakas at kalusugan sa akin. Sige ka ako, Doke. Bunutin mo na ako. Apo, sandali lang po ha, sabi niya. Kagat lang kaya ng, sige ka ako. Ganyan. Apo, makapal na po ba? Sige ka ako. Doki, ano ba ka ako yung ngipin ko? Patilos ba? Hindi nagsasalita. Hindi ko po kaalam. Apo hindi niya alam, kaya ako tinanong na patilos. Nakita ko nabunot niya na. Sabi niya, Apo, lagyan natin ng kasi nakita ko ginanyan niya yung kanyang kamay at saka ginanon, tumangay na. Sabi ko, Doki, patilos ba? Hindi ko pa po kaalam po sabi niya. Kasi po usually mayroon po kumisan nagkasangang ganyan, may pakudrado pa po tsaka, ganun ba ka ako? Sige. Apo, lagyan natin ng bulak ha? Pwede po ba natin lagyan ng... Sige ka ako, lagyan mo ng bulak. Nabunot mo na ba? Opo. Pinakita po ba sa inyo na patilos? Eto po patilos. Tumawa lang ako. Ano po ibig sabihin? Ang Diyos ay patutuong may mata. Kahit hindi siya nakikita. Ang Diyos ay nangungusap sa tao kahit hindi siya kaharap. Subalit marami ang pinangusapan, pinaalalahanan, binigyan ng babala. Subalit hindi nakinig. Masisisi mo ba ang Ama kapag ikay binigyan ng paalala at hindi mo siya sinunod? Naganap sa iyo ang hindi dapat. Kumisan ito ang tao. Sasangguni sa Diyos, sasangguni sa Espiritu, ngunit ginagawang panloloko. Ginagawang biro-biro. Makipagtotoo po kayo. Gawin niyong katapatan sa puso niyo ang pagdulog niyo sa Panginoon, sa Kanyang Espiritu, at anuman ang ginagawa ninyo at anuman ang gagawin niyo sa patnubay niya, hindi kayo magsisisi sa ginagawa niyo. Sapagkat siya'y totoo, tapat kanino man, kung di niyo man lubos na maramdaman pa siya. Hilingin po ninyo na maramdaman niyo siyang ganap sa puso niyo. Sa gayon, ang sinasabing ito sa inyo ay mapapatotohanan niyong kayo mismo kung totoo nang mararamdaman niyo sa damdamin niyo'y siya. Sapagkat napakasarap magmahal ang di niyo nakikita. Ngunit sa pakikipagtotoo niyo, siya'y makikilala niyo lubos bilang Diyos na totoo. Mga minamahal, pagharian kayo.
Yamang naririto kayo, tigibinanggalak ang puso nyo, pangunaway tupdin nawang maganap sa inyong lahat. Sa gayon, kung papaano ang paliwanag na mainam at tapat, makamta ninyong ganap ang tunay na liwanag mula sa Amang mapagpala sa lahat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ba, sunod na. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkina tanggapin. Alam kong may magagawa ang pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat tanggapin. Buhay ba ang Ama? Pag sinabi ng Panginoon, anak, manalig ka. Hindi mo manalas sa pangginhawa. Tayin mo sa iyong pamilya, giginhawa ka. Angkinin mo na yun. Panaligan mo na yun na magaganap sa'yo dahil tumanda kang hindi guminhawa. Hintayin mo sigurado, giginhawa din ang kalalagayan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, pilit na pumapasok, ayaw lumabas. Buhay ba ang Ama? Ayaw pinapasok ang biyaya. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Dahil tapat, wagas, kailan paman, paghahari niya ay walang mali, walang humpay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh. Dahil buhay ang Diyos, laging may magagawa ang Diyos. Ano po? Tayo po muli sa labas at ating ganapin yung ikalawang araw ng ating paghahandog ng bulaklak. Amo pa na. Kaya nga.